Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 7 Part 2 ng Dragon Ball Hawkeye. Pero bago nga ang lahat ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong updated sa mga ganitong klase ng content. Kaya nga ngayon ay magsimula na tayo. Bago natin ito simulan ay mag-recap nga muna tayo sa last chapter. At sa last chapter nga ay ipinakita na nga dito ang iba't ibang misteryosong grupo na maaring makalaban ng ating mga bida. Ang mga ito nga ay talagang malalakas at gods nga ang mga ito. Dito na nga papasok ang Chapter 7 Part 2 ng Dragon Ball Hawkeye. At sa unang panel nga ay napunta ang scene dito sa Universe 7 kung saan ay kasalukuyan ngang nandito sila Beerus at Whis. Salita nga dito si Whis at sinabi nito na halos 2 linggo na nga daw ang nakakalipas simula nang umalis itong si Mr. Vegeta. Sagot naman dito ni Beerus at sinabi nito na 2 linggo na pala yon. Hindi ko lamang naramdaman, salita nga ulit dito si Whis at sinabi nito na sa moment na ito ang oxygen aura nga daw nitong si Vegeta ay malapit ng sa hangganan, bagay hindi pa nga ito makabalik sa madaling panahon ay maaring nang mapunta ito sa critical condition or ito pa ang maging dahilan ng pagkawala niya. Dito nga ay salita itong si Beerus at sinabi nito na ano daw pakialam niya, itong si Vegeta ay nagseselos lamang dito kay Goku kasi nga si Goku ang naging God of Destruction, kaya kung gusto niya maging malakas ay kailangan niyang masurpass ang sarili niyang limitasyon, at wala naman talaga siyang choice kung hindi ang gawin yun. Kaya kung ano man ang mangyayari sa kanya sa training na ito ay kasalanan na niya yun. Salita naman dito si Whis at sinabi nito na ang anti-life dimension ang pinakadelikadong kapaligiran sa buong universe na ito, lahat ng trash sa universe ay iniiwasan na mapunta sa lugar na yun dahil nga sa auto-destruction. Ang lugar na yun ay sobrang pangit talaga, dahilan kaya nga kahit ang mga God of Destruction ay iniiwasan ang lugar na yun. Hindi nga madali para sa mga gods ang manatili doon. Habang itong si Vegeta ay pa 2 linggo nang nandun. Dagdag pang ang sabi dito ni Whis na alam mo, Mr. Beerus, tingin ko ikaw ay nagiging balisa, kasi mas matagal ang tinagal ni Vegeta sa lugar na yon kaysa noong first time mong pumunta doon. Sagot naman dito ni Beerus at sinabi nito na tumigil na nga daw ito sa mga sinasabi nito, halos ilang milyon na nga daw ang nakalipas nang huli siyang pumunta doon. Pero sa moment na nga na ito ay nagsalita nga dito ang Oracle Fish habang natutulog ito, sinabi nga nito na madami nga daw ang mawawala. Salita naman dito si Beerus at sinabi nito na ipaliwanag nga nito ng maayos ang mga sinasabi nito. Dito nga ay patuloy lang sa pagsasalita ang Oracle Fish at sinabi nito na malalakas nga daw ang mga kalaban at nasa masamang kalagayan na nga din daw ang buong universe. Mabilis nang nilapitan ni Beerus ang Oracle Fish. Ngunit sa moment na ito ay may bigla na nga lang nagkaroon dito ng parang malakas na pagkulog, at naramdaman nga nila Whis dito ang sobrang lakas na chi, akala nga dito ni Beerus na ito na nga yung sinasabi ng Oracle Fish. Si Whis naman dito ay mabilis nga nitong pinalabas ang baston nito bilang paghahanda sa maaring mangyari. Agad nga ditong ginamit ni Whis ang barrier nito para nga maiwasan ang pagkasira ng planeta ni Beerus dito. Ngunit sa hindi inaasahan pangyayari ay nagulat nga sila sa kanilang nakita. Nakita nga nila dito itong si Vegeta na grabe nga ang damage na natanggap nito. At wala pang ang ilang segundo ay nawala na nga lang ito ng malay. Salita naman dito si Beerus at sinabi nito na nagawa daw ba nitong masira ang dimension na yon. Sagot naman dito ni Whis na parang ganun na nga daw. Salita nga ulit dito si Beerus at sinabi nito na wala nga daw limitasyon itong si Vegeta. Salita nga dito si Whis at sinabi nito na siya na nga daw ang bahala dito kay Vegeta, at itong si Beerus nga daw ay may meeting pa, dahil nga sa sinabi ni Whis ay nagulat nga dito si Beerus, kasi nga nalimutan nga nito na may meeting nga pala silang mga God of Destruction. After nga ng ilang minuto ay binigyan na nga ni Whis si Vegeta ng first aid at sinabi nito na ang mga organs at bones nga daw nito ay masama nga talaga ang tama. Pero kung hindi nga daw niya agad ito nabigyan ng pangunahing lunas ay maaari na nga daw mawala itong si Vegeta. Pero sa moment na ito ay may tumawag nga dito kay Whis. Sa kabilang banda naman, sila Goku nga ay patuloy pa nga din sa pag-training. Makikita nga natin dito si Vados na patuloy nga lang nitong tinuturuan si Goku na gumamit ng Hawkeye. At matagumpay nga itong nagagawa ni Goku at mukha nang ang nagiging magaling na nga si Goku sa paggamit ng teknik na ito. Sa moment na ito ay nagsalita nga dito si Vados at sinabi nito na nasabi ko na sayo na magkakaiba ang paggamit ng Hawkeye, ang isa nga sa pinaka-common ay ang explosion. Kung saan ang target ay nagiging isang dust at completely naglalaho. At sa 2 buwan ng training mo ay nagawa mo na agad na ma-master ang 3 aspeto ng Hawkeye, kaya nga ito ay lubhang nakakamangha. Habang si Champa ay inabot ng 1 taon bago ma-master ang teknik na yan.
Salita naman dito si Goku at sinabi nito na salamat Vados, napakagaling mong magturo. Salita nga ulit dito si Vados at sinabi nito na pero may kailangan ka pang matutunan, ito nga yung essence ng energy ay destruction. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na magkakaiba nga daw ang Hawkeye at ang destruction power, pero hanggang ngayon ay hindi ko pa din talaga ito maintindihan. Salita naman dito si Vados at sinabi nito na di ba sinabi ko na sayo dati, ang energy ng destruction ay form lang ito ng energy, habang ang Hawkeye ay product nga lang ito ng energy, ito nga ay katulad lang din ng Kamehameha. Ito ay technique na naka-form sa user's ki energy. Sa madaling salita, ang energy ng destruction ay ang puno habang ang Hawkeye ay ang pinakabunga nito. Katulad lang din kung paano ginagawa ang technique na Kamehameha. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na parang naiintindihan na nga daw niya. Pero bakit daw ang kapangyarihan ng isang God of Destruction ay ang laki ng pagkakaiba sa normal ki? Bakit daw sobrang hirap nitong matutunan? Dito nga ay ipinaliwanag pa nga ni Vados ang lahat. Ayon nga dito na ang Destruction Energy at ang normal ki ay malaki talaga ang pagkakaiba, at syempre iba nga din daw ang Divine Ki. Dahilan kaya nga mahirap itong makontrol. Dahil nga ang Destruction Power ay isang living energy. Sa narinig nga ni Goku ay nagtaka nga ito at sinabi nito na living energy. Ano ang ibig sabihin mo doon? Salita nga ulit dito si Vados at sinabi nito na after nga daw mailagay kay Goku ang kapangyarihan ng God of Destruction, ito nga daw ay magiging spiritual na may sariling pag-iisip at kamalayan. Ito nga daw ang nagpro-produce ng kapangyarihan dito kay Goku. Ito daw ay parang bagong spirit ang nabubuhay sa loob ng katawan mo. Dito nga ay nagulat nga itong si Goku at sinabi nito na parang multo baka mo na nasa loob ng katawan ko. Dito nga ay sagot si Vados at sinabi nito na di man ang mas accurate dahil nga destruction energy nga ito, ibig sabihin ay purely destruction at negativity ito. Ito ang dahilan kaya mahirap siyang magamit at nakakaramdam ka ng parang masama sa loob ng katawan mo. Ang masamang mangyari sa iyo ay ang masakop ng demon ang pag-iisip mo at ang katawan mo. Dito nga ay salita itong si Goku at sinabi nito na ito ba yung nangyari sa akin ng kinalaban ko itong si King Sadala. Sagot nga dito ni Vados na oo, sa mga oras na mawalan ka ng kontrol sa paggamit ng kapangyarihan ng destruction ay maaring lumabas ito. Ito ang dahilan kung bakit mahirap itong makontrol at ito din ang dahilan kaya natin ito pinag-aaralan. Dagdag pang sabi dito ni Vados na ang laban nga daw nito against dito kay King Krista ay bumababa nga daw ang pagkontrol ni Goku sa sarili nitong kapangyarihan, dahilan kaya nga kusa nitong nagamit ang kapangyarihan ng isang God of Destruction. Sagot naman dito ni Goku na naiintindihan na nga daw niya ng kauntian, pero kung nagamit nga daw niya ang kapangyarihan na yon ay maari daw ba niya itong magamit ng higit sa laban nila ni King Krista. Sagot nga dito ni Vados na oo naman, ang pakikipaglaban mo kay King Krista ay katulad nga lang din ng naging laban mo kay Jiren, pero ngayon nga kung magagamit mo ang kapangyarihan na ito nang hindi ka mawawala ng kontrol ay maaring mas malakas pa ang maipalabas mong kapangyarihan. Bagay magawa mo yan sa laban nyo ni King Krista ay may maliit na chance ka na manalo sa laban na yon. Magiging honest ako sa'yo Goku, malaki ang chance na mapasama ka sa top 5 na malalakas na God of Destruction sa buong multiverse na ito. Dahil nga sa narinig ni Goku ay talagang ang namotivate ito at sinabi nito na nice, gusto kong maging malakas, kaya ngayon Miss Vados ituloy na natin ito. Sagot naman dito ni Vados at sinabi nito na malaki talaga ang pagkakaiba niyo ni Champa, pero kailangan mo munang pumunta sa meeting ng mga gods, kaya maghanda ka na bago ka pa mahuli sa meeting. Sagot naman dito ni Goku na oo nga pala, pero ayako pumunta sa meeting na yon kasi hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko doon. Salita naman dito si Vados at sinabi nito na ang gods nga daw ay madaming tungkulin, ang isa nga daw dito ay ang discussion ng mga importanteng mga bagay. At ang mga angels nga ay hindi pinapayagan na sumama sa meeting na yon. Pero ang ibang mga God of Destruction naman doon ay nag-e-enjoy sa mga palaro doon. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na may chance pala na makalaban ko ang ibang mga God of Destruction doon. Sige Miss Vados, pumunta na tayo doon. Pero sa moment na ito ay may tumawag nga kay Vados, salita nga ito at sinabi nito na hindi nga daw niya inaasahan na may tatawag sa kanya, dagdag pang sabi nito na since na hindi mo pa alam ang lugar na yon ay sasamahan na muna kita sa pagpunta sa lugar na yon. At dito na nga natapos ang chapter na ito. Like and share guys for more videos like this. Mas maganda nga ang magiging kasunod nito. Pasensya at medyo ang tagal natin bago makapag-upload ng video.